Ano ba tinitignan mo? Eto, naghahanap ako ng comet. Ha? Ng comet? Kaya lang wala pa akong makita hanggang ngayon eh. Mukhang mailap yata sila ngayong gabi. Ha? Bakit? Nako, wala. Meron lang ako naalala. Sige, bye! Sige, ingat ha. Ano yung sinabi niya? Naghahanap siya ng comet? Napaka-weird talaga ni Dikisugi. Totoo? Nakita mo si Tikisugi? Oo, at ang sabi niya pa sa akin nung tinatanong ko siya, naghahanap daw siya ng comet. Kung ganun pala, huli na siya! Tingnan niyo, ay si Tikisugi! Hoy! Tikisugi! Halika! May sasabihin ako sa'yo! Huh? Ano yun? Ganito kasi, alam mo, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Kaya lang, nakadaan na kasi ang Halley's Comet eh. Oo. Tungkol ba sa comet? Hindi naman yung Halley's Comet ang hinahanap ko kagabi. Oh? Ha? Bakit meron pa bang ibang comet, ha? Oo naman, no. Oh! Maraming comet sa space, hindi nga yun mapilang eh. Sa loob ng 1 taon, inaasahan na merong comet na muling daraan. At syempre, iba pa yun sa Halley's Comet. Alam ba ninyo, yung mga ibang comets, masyado silang maliit. Kahit nga malapit na sila sa Earth, hindi natin sila madaling makikita. Kaya nga kagabi, nagpaka-comet hunter ako eh. Comet Hunter? Oo, yung comet hunter ay tao nakakadiskubre ng bagong comet. Kung ganon, posible talaga na makakakita ka ng comet, Tikisugi? Oo, kasi meron akong telescope. At kapag napatunayan ng Astronomical Observatory na nakadiskubre ka ng comet, ipapangalan nila yun mula sa'yo. Wow! Ang totoo nga, marami ng Japanese na sumikat. Katulad ni Honda, Ikitani, at marami pang iba. Ang dami mo talagang alam! Di naman. Talaga lang kasing mahilig ako magbasa ng books. Ha? Sige, mauna na kami, ha? Nagmukha kaming mga engot ang dahil sa'yo! Oo nga, palibasa kasi napakaingot mo! Ang hirap talaga maging isang taong walang alam gaya mo, Nobita! Oo nga, napakamangmang mo! Halika na nga! Iwan na natin ang batang yan na walang alam! Nakakainis talaga! Oo, maghanap na tayo ng comet! Anong problema? Gusto ko makadiskubre ng Nobita's comet! Ano ba pinagsasabi mo? Imposible yan. Masyado maliit ang tsansa na makadiskubre ka ng comet. Kung meron man, maraming hirap ang pagdaraanan mo. Napaya kasi ako kanina eh. Sa harap ni Shizuka. Ayokong magpatalo kina Dikisugi, Damulag at Tsuneo. Oo, sige na nga. Wow! Oh, hayan, pwede ka na maghanap ng comet. Salamat ah! Mabuti pa, magpapahinga muna ako ngayon. Ay nako, si Nobita talaga. Bakit naman yun po? Mula, nakakainis naman! Bakit? Heto na, tagatanggal lang anumang hadlang! Pag nilagay mo yan, gaano man kakapal ang bubong o ulap, makikita mong gusto mong makita. Gusto mo subukan? Tama ka nga. Ngayon lang ako nakakita ng langit na ganito karaming stars. Ang ganda! Sandali, meron kaya ako makikitang comet ngayon? Tignan ko nga. Ang lawak ng langit. Sandali lang, Nobita. Matanong nga muna kita. Ikaw ba alam mo ang kaibahan ng isang comet sa isang star? Yun ba? Hindi eh. Paano ko ba malalaman yun? Ganito kasi yan. Ito mga nakikita mo ngayon, yan yung mga ordinaryong bituin na nakikita nating gabi-gabi. Kung mga ordinaryong bituin lang nakikita ko ngayon, paano ko malalaman ng isang comet na pala yung tinitignan ko, ha? Para malaman mo kung anong hinahanap mo, dapat pag-aralan mo muna yon. Naiintindihan mo ba? O paano? Good night, matutulog na ako. Muha tayo ng moon number 2. Moon number 2? Ang bihira. Ano na naman bang naisip ni Nobita? Doraemon, ano yun? Maganda nga yung naisip mong yan. Naisip ko kasi okay lang naman siguro kahit maging 2 ang buwan ng Earth. Ang planet Mars nga, 2 ang buwan eh. At ang planet Saturn naman, 17 lahat ang satellites nila.
Ang dami pala. O, nakita mo na? Maganda yung naisip kong ideya. Biruin mo yon. Isa pala akong ngenyo. Ang galing ko! Ano? Isa kang henyo? Nobita, tama na yan. Sa tingin ko, ayos na to. Yan, hindi pwede. Kailangan mas malaki pa. Baka kasi mamaya magalit na sa atin ang bundok na to. Kung maliit lang to, hindi natin to makikita mula sa Earth. Oh. Ilagay na lang natin to dito. Sa pamamagitan yan, makakapag-orbit at makakapag-revolve na siya. Ang galing! Ano ba yung revolve? Makinig ka, ang moon umiikot yun sa paligid ng mundo at nangyayari yun sa loob ng isang buwan. Yun ang tinatawag na revolution. O sige, i-launch na natin yan. Gloves na nakakapagpagaan sa mabibigat. Tara, ayusin na natin, Nobita. Oh, Ayan, nagawa na natin. Ang kailangan na lang gawin ay i-launch ang bagay na yan. Nobita, simulan na ang countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Go! Launch! Ang galing! Nagawa natin siyang i-launch! Halika na, obserbahan na natin siya doon sa kwarto mo. Hindi maaari! Masyado na malayo, hindi na makita! Pero kailangan maging ganyan talaga siya kataas. Wala na bang ibang paraan? Paano mo siya maobserbahan kung gano'n siya kalayo? Oo na, alam ko na yan. Ang kaso nga lang... alam ko na! Meron na ako naisip na paraan para dyan! Talaga to, Raymond? Oo, Nobita! Yay! Ano ba yan? Buwan ba yan? Hindi, no? Parang ang weird naman yan. Nagkataon kasi na nagkatagpo ang rotation ng buwan na to at ang rotation ng Earth. Yun ang dahilan kaya nandito siya at nakikita natin siya ngayon. Oo nga, pero hindi naman pwedeng maging buwan ang bagay na yan eh. Oo nga, hindi kami naniniwala sa sinasabi mo, Nobita. Bubbles ka kasi! Uwi na kami. Pero teka! Ay, ang boring naman dito. Kawawa Sige, naman! Nobita, uuwi na rin kami. Bye-bye. Teka lang, bakit? Ano ka ba naman to, Raymond? Nagbuka na naman ako katawa-tawa sa kanila! Nako, nakakainis ka talaga! Nako! Huwag ka nga magreklamo dyan! Ako naman ang nagtrabaho sa lahat ng ito, Kahit Sobra kasi ang mga ginagawa mo! Hindi, no! Kasalanan to ng gamit mo! Hindi ko kasalanan to! Wala akong kasalanan! Kasalanan to lahat! Bahala ka ngayon! Ang lamig naman. Grabe talaga yun si Mami. Paano niya nagawang utusan ako sa ganitong kalamig na panahon? Wow, ang init naman. Naku po! Lagot ako kay Mami, nagastos ko yung pera! Ilabas mo yun! Ibalik mo sa akin ang pera! Pero imposibleng maibalik sa akin yun. Ay, mali yung ginawa ko. Anong sasabihin ko kay Mami? Nahulog ko yung pera, merong kumuha sa pera, binigay ko yung pera. Siguradong hingin sa akin yung pera. Paano yan ngayon? Doraemon! Nandito ka na pala! Teka, anong ginagawa mo? Naisip kong ibenta yung mga hopya munggo ko. Ang dami ko kasi nabili. Hindi kasi ito pwedeng basta na lang itago. Masisira kasi. Ito ang makinang bumibili at nagbebenta. Makakabili ako ng kahit ano mula rito. Ha? Merong lumalabas na pera? Makakabenta ka dyan ng kahit anong bagay. Yan ang tinatawag na buy and sell machine o kaya naman pwede ring vice versa. Itong kape na to, pwede mo ba tong ibenta dyan? Nagamit ko kasi yung perang pamalengke ko eh. Ganun ba? Ba't hindi mo subukan? Eto, ibibenta ko na. Wow! Bumalik yung 100 yen! Ang galing na machine na yan! Sige, salamat. Ayos, sa wakas. Matagal ko lang gustong bilhin to. Tingnan mo, si Nobita oh. Nanggaling siya sa bookstore!
Kailangan lagyan ng cover. Alam mo, napansin ko lang, para masyado ka yatang excited sa bagong libro na yan. O yan, pwede na itong basahin. Halika, magbasa ka na. O, baka makusot. Yung laway mo ha. Teka, yung hininga mo. Nakakatawa talaga. Tumatalsik yung laway mo to, Raymond. Yabang mo naman. Nakakatawa talaga. Ang ganda ng kwento. Ngayon naman, yan. Bibenta mo yan? Magkano kaya makukuha kong pera doon? Wow! 360 yen! Ang galing! Bumalik lang yung pera Ang galing ko! na Ang makina, hindi saya-saya! O sige, salamat. Nakabili ulit ako ng bagong comic book. Ah! Tingnan mo si Nobita! Galing na naman sa bookstore! At may dali na naman siyang comics! Hoy, Nobita! Kayo pala tamulag! Alam mo, Nobita, parang ka talaga sira! Ba't 2 beses ka akong bumili ng comics sa isang araw, ha? Ah, yun ba? Ewan ko, pero sa palagay ko, sa loob ng araw na to, mababasa ko ang lahat ng comic book na gusto ko. Tulad nito. Mabuti kung ganun, ipahiram mo muna sa amin to kahit sandali! Teka, sandali lang! Huwag kang madamot, ipahiram mo sa amin! Ayan, ikaw kasi, ayaw mo kasi magpahiram! Ayun na! Ang sama naman niya. Nobita? Anong problema? Wala naman, bakit si Shuka? Kasi Nobita, gusto ko nang kunin yung libro na pinahiram ko sa'yo dati. Kailangan ko na kasi eh. Yung pinahiram mo? Nalagay ko yun sa makina! Sa makina? Huwag mong sabihin na nawala mo yun. Hindi! Hindi ko nawala! Ibabalik ko yun agad! Importante ang librong yun. Oo, alam ko yun! Magkita tayo mamaya! Ano ka ba naman, Nobita? Anong gagawin ko ngayon? Tulungan mo ako na, Raymond! Tulungan mo ako! Sandali, sa tingin ko pwede mo pa yung makuha uli. Talaga? Pwede ba? Pero makukuha mo yun kung babayaran mo yun ng mga 10 beses ang halaga ng binenta mo. Ano? Ang laki! 10 beses ang halaga! Nung binenta mo yung libro ni Shishuka, magkano ba yung halaga nun? Medyo mahal yun. Bago pa kasi ang librong yun eh. Mga 260 yen yata. 260 yen times 10 is equal to 2,600 yen. Yun ang kailangan mong bayaran. Masyado malaki yun. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Gumawa tayo ng paraan. Yan, subukan natin yung sirang libro. Naku, 1 yen lang. Paano na to ngayon? Wala na talaga akong pag-asa. Bakit naman kasi ako ganito? Bakit wala akong kwenta? Malas pa! Ano ka ba? Tumigil ka nga. Alam ko na. Sandali lang ha. Ayun, nakita ko na siya. Mga lumang dyaryo at magazine to. Ito na lang ang ibebenta natin. Pero sa tingin Okay. mo ba sapat na ang mga yan? Hindi ko alam, pero wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Ano to? Ba't nagbabasa ng ganito si Daddy? Wala na tayong panahon! Ang laki! Tatlong 1,000 yen! 3,013 yun ang kinita natin, hindi ako makapaniwala. Ang laki ng kinita natin! Ang galing! Paano nangyari yun? Na ang problema ko! Pasensya ka na kung ngayon ko lang naisoli ito. Ito na ang libro mo. Ayos, nagawa ko na naman makalusot. Ano naman yung binubulong mo? Wala. Wag mo akong pansinin. Bahala ka na nga. Ay, bakit wala yun rito? Nandito lang yun ah. Ano bang hinahanap mo dyan, Daddy? Ha? Ano kasi? Nakita mo ba yung magazine dito, ha? Anong magazine? Wala. Hindi yun importante. Halina kayo, magmerienda na tayo. Opo! Wow, Hopi ang Munggo! Nakakapagtaka. Mga lumang dyaryo at magazine lang naman yun Bakit ganun kalaki? Ay, sa magazine na yun doon ko inipit yung ipong kong 3,000. Nasaan na kaya yun? Daddy, may problema ka ba? Ha? Wala yun. Wala akong problema. Ay.